Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Yes, oras Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 3 minutos gikan sa alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern. Yes, good morning Eastern Visayas. Maupay nga aga. Kumusta man ang inyong kabuntagon? Adlaw nga Miyerkules mga higala, Marso 19, tuig 2025. Yes, welcome sa atong lain na usab nga episode nining atong atulumanon, ang Good Morning Eastern Visayas. Yes, sa kalan sa atong station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara ulit. O ba na to sa Master Control, Kuya Rito Cabales. Yes, mag-uban-uban taninyo hangtod sa alas 9 karong buntaga, di nato sab nga makauban ang atong mga sister stations. Ang atong mga kaubanan sa PCO. We have Radyo Pilipinas sa Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, and the Philippine Information Agency. Ang tibuok puwersa sa PCO maghatod kaninyo sa mga nag-unang balita dinhi sa tibuok Rehiyon 8. Yes, kumusta man ang inyong kabuntagon? I hope nga naamo sa maayong panglawas. Hinay-hinay kay danlog ang atong kalsada. Yes, kasamtangan gyud ta nga nakasinati og pag-uwan. Although dili ana ka kusog. No, but enough pod nga makahumod. No, that's why ato nga kanunay nga pahinumdom, always gyud nga mag-amping sa ato nga mga drivers, mga motorista o hinay-hinay in tawon sa inyo nga pagmaneho. O make sure nga nakasuot kita sa ato nga mga safety gears, especially sa kining ato nga mga magmotor. And also ato nga pahinumdom sa ato nga mga tag-iya sa mga iro, iring o kung sa panang mga ato nga mga binuhi o palihog in town, let us all be responsible. O ato in town ang panghiktan ang ato nga mga binuhi. Let us avoid kini mga stray dogs, kini mga binuhi ang iro kay mao in town ni ang usa sa hinungdan nga makadisgrasya, no? So hinay-hinay in tawon. Yes, bueno. Since it's Wednesday, happy Women's Month. Wednesday man ang tingsuot no sa kining violet. Si Ma'am Eileen mura og bongga ang outfit karon. Flower kang outfit ni Ma'am Eileen. Bueno, yes, dili kita magalangan nato nga pangumustahon. Kumusta po ang panahon ngadto sa ilahang area? Nahon ta ngadto sa Borongan City. Atong paginanuhon o mga nagunang update ngadtong dapita. Yes, mayong buntag. Good morning, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Ate Sok, good morning. Kumusta diha?
Yes, daghang salamat ka RP Dalia Urit hiton sugod Southern Leyte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod. Ay parehas didiha amon haiyo, didiha am liwat. Nauran na adlaw. Kusog at isok? Medyo danay nakasug kaya sa ring pangani adto natin mga kasugbong hiton pag-asa di daton ira early morning weather forecast kita din ha Eastern Visayas sa pudnaan syudad dan Borongan magiging mauran kita dara naman nadton Shoreline. So asya nga mauran-uran tikang pa ini kaklep ka RP Dalia Urit sige ito na pag inuran na uran na didiha amon pero to pa magpabilin nga resilient ay anay di pa kwantalanay didi may medyo naman konting adjustment didi hiton amon sa nga naman computer kay diri nagkakaintindihan iton amon didi higamit so aton lanay ano kapadawla ini restart. Yes, kasama nga Dalia RP Dalia didi amon mauran-uran so tuula adton imo sa ring nga magpabilin kita nga manini mahirot ilabi na adton magbiyahe ha kakalsadahan ito natong NDD partner super taking engineer hiyo kuya engineer genuine guwapo RV the Diyos oh adi na di na rana wari kanina pagkikiangay ngadakan yes ang aron lanay dito namon SM nga nagmamayuyuham ni Ate Ruth Traver Abunda yes aton liwat pa nyo mustahan Carpi Dalia iton imo dida mga kaupod labot la kan SM Doden Silvestre Alaras mustayungan syempre kan SM Jean Nabilon nanan mga kauban naton diha sa Calbayog City syempre naton liwat mga arisgaduhan mga ka-PCO han PIA nga kan Ma'am Aileen mahinay di dito internet dal sa di pa nam kinikita hi Ma'am Aileen yes, SM Jane kami lanay hait mga starring yan hait mga girls, mga lady kay Women's Month panakalanay ha walitaw diri gadaman kay ikaw may itag-undong para kami magpabilin nga forever beautiful uy balitaw din naman naman waray didip anunsyo in power interruption pero ba daw may agap abiso adto namon kooperatiba sa Melco makakasinati hiton Sabado hinhilaba nga brown out take note mga ka-RP alas 3 hit maagahon usually kasi nati kang inhirat ngira pinakaagaphin base iton aton na eksperyensyahan ira pag brown out o dira hiton ira mga paanunsyo in alas 5 ang pinakaalaw pero yan as in alas 3 hit aga nga dahiton alas 6 it evening di dahiton ti arabot nga Sabado March 22 mo pay na kay diri kam apektado iyay malitaw diri gadaman masaring palit at mga kapatid dihin nga iyay wala ni di ko natuhay bali ang apektado hini ang mga bungtuhan sulat taft maslug kan Avid Dolores Oras San Policarpo Artechingan hipapad daramangged nga moderno na kita pag brown out nga ni bagan nahibabalik kita ngadto naman na Stone Age nagigit ancient nga how Didi damo adton asyagad nga hilabaoy ini nga brown out kay damo iton pagbubuhaton nga aktibidad igin hanay didi natin mga kasugbunghan Isabel ko. So damo-damuan adton ira pagtratrabahoon apektado ini adton Feder 31, 32, 33 lakip na din adton pag test 10 MVA nga power transformer, pag de-oiling, nasabi nga transformer, pag cooling fins, dismantling, and etc. So, alas 3 siton maagahon, nga dahiton alas 6 evening. Brown out, ang nasabi nga mga lugar, nga ginsing servisyohan, ang feeder 31, 32, and 33. Pero may pahini pa, lasunda nga reminders, natin dito mga kababayan, sulat, taft,
paslug kan Avid Dolores oras San Policarpo Arteche nga hipapad nga magin mabinantayanan kita itratar hatanan nga higayon nga may adahit na daloy nga kuryente. Iton linya dara nga may mga higayon nga nahuhuman ita ira trabaho so gadin niya na alas 6 iton ira pagtansya hit evening danay anticipate alas 6 nagtitima na it. So itratar daw good dan natin mga kaubayan nga iton linya iton kuryente permi may nadaloy nga current. Pag taga tubig kung didilit am gripoid pagbabasran, okay. Ambot nga iba nga mga lugar, pero asya damain, ka-RP Dahlia, pag masalag nga nit mga pag-uuran, bisan kung nagpapanunubra uran tikang kan Mr. Rain, resulta, darangan nagiging lubog, mark, itong tubig, turbid, in deriliwat ito nagpapam tikang iton iraswar sa Borongan Water District salit nakakasinati damang kami hit iba nga mga concessioner han BWD in kawaray o mahinay nga dahing kawara good talaga tubig di dahiton pipeline asya din ham nga wara damin paiyawahan bisan kung magbubanak bisan kung tutuloy nit amon dagko nga mga nga salug para lagyap kami nga nakaka-experience hina sugad nga mga pero balitaw gin papadayon agad pagati kaupay adton serbisyo han na tubig kay ang pinaka latest ni Northern Barangays di haamon dito ha Barangay Begas in makakatagamtam na rin tubig coming from courtesy nanuhan LGU Borongan na restore na dito adton pipeline han tubig nga nahibang ini han pag-upayan diyan am kalsada adton diyan pag an mag-widening di diha amon di nga ni widening adton pag tuhayin an amon kalsada courtesy hadton MCAP. Sige, asya inim RP Dahlia maging kunala kami hindi dito pahit taga DA usap mga agrikultura maging resilient pati kita diri na lang mga tanong kay mauran maadlaw daran Sherline sa ring padton natin mga kapatid han pag-asa adi naman adto namon mahipapahat nga mga balita nga ginandam adto natin mga arisgaduhan nga mga kauban ang production team ani Radyo DYS Radyo Pilipinas Borongan PNP 8 Advisory Group nagdumarahin outreach program hagkiwan sobra 200 nga estudyante at Taytay Integrated School kinarawat hin school supplies samtang Matarino Bay didihaamon na Eastern Samar nagpapabilin nga positibo hiton red tide base pa man adton BFAR din haryon 8 16 ang kalagsanan syudadhan Borongan kinarawat man ta in tag 10,000 pesos gratis sa gobyerno nasyonal. Samtang base atong Department of Agriculture din aton hariyon 8 at nireg papatuman nga scaling of rice technology agroecology rice-based farming cluster establishment project makakabenepisyo hini ang usan namon didi nga LGU kinapundan syempre didi probinsya Eastern Samar. Mga ka-RP, mga ka-good morning Eastern Visayas at tangi aton detalye at nasabi nga mga balita unyang taod-taod dito ikaduhang nga paypay and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Ate Sok. Bongga gyud og energy si Ate Sok, no? Very early pa. Bongga na kayo ang energy. Yes, thank you so much, Ate Sok. And send my regards there sa imong mga kaubanan sa DYES Radyo Pilipinas Borongan. Bueno, kambyo kita ngadto sa Calbayog City. Ang ato nga the only lalaki sa pagkakaroon nga Eastern Visayas edition. We have our acting station manager. Yes, maupay nga aga, Sir Gene Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Gene, good morning. Yes, good morning, kasamang Dahlia. Maayong buntag kaninyong tanan diha sa Sugod, Southern Leyte.
sugad man sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan kan kasamang SOC ngan dito sa Northern Samar kan ka PCO ka PCO Eileen. Alright, di sa siyudad sa Kalbayog, maupay man ang kamutangan sa panahon, madudampog. Diri pa, naniniguro pa nga makasirip si Haring Araw. May panalagsan tagsa nga mga pagturo tarahiti danay, pero kadali ay la. Ngayon sa pagtaga kuryente kaulop nga aga na parong adton feeder 2 Kapukan substation tungod sa nahulog nga paklang san lubi nga diin sumangat dida sa mga wire sa kuryente sa Milco 1 salit nawara ang kuryente nila sa barangay Kapukan nga do sa Obrero, laki pandayan nga do sa Gaisano, payahan nga do sa Dagum, JD Avelino Street nga do sa hospital site. Piduto kag Buburak, magsay sa extension to Narcisa, laki panrawis nga bagakay tumdum nga do Katarman, ang Karayman, koreksyon, tumdum nga do sa Karayman, burabod nga do sa Monbon, Santa Margarita. Dayon man nga naksyonan sa naton mga maabtik nga warriors of light nga naibalik ang kuryente sa bugos nga feeder 2 mga alas 11:38 kakulop sa naga. May scheduled power interruption liwat dida sa i-clearing nga mga lugar sa Lower Happy Valley dida sa barangay Kakaransan, mawarayan kamo kuryente tingang alas 8:30 sa naga nganto alas 5 san kulop. Ngan sugad man buwas nga adlaw Huwebes dida sa barangay Panunungon waray kamo kuryente. Buwas nga adlaw alas 8:30 sa naga nganto alas 5 san kulop. Ngan ang iba pa nga schedule didi sa power interruption pagka Biyernes nga adlaw barangay Usiminya. Ika alas 8:30 sa aga nga to alas 5 san kulob mawaray ka mo kuryente sa Biyernes nga adlaw. Dida naman sa barangay Baral sa Biyernes, tikang alas 9 sa naga nga to alas 5 san kulob, oray ka mo kuryente sa barangay Baral sa Oquendo Left River. Sa Sabado, Marso 22, alas 8:30 sa naga nga to alas 5 san kulob. Dito naman sa Ginbaoyan Norte, ngan Ginbaoyan Sur, barangay Tapae, ngan Wico. Yan nga Sabado, oray ka mo kuryente, 8:30 a.m. nga do alas 5 san kulob. Overgrown vegetation sa sining mga power lines mao ni naunang hinungdan san kaparong san kuryente. Para masiguro ang reliable service and power sa sining mga apektado nga mga barangay ang paparungon durante sa naka-schedule ginatag naton nga mga oras ngan adlaw. Amon ginkakalipay ang ipasensya ngan kooperasyon sa naton ginpapauswag, ginpapaupay ang service reliability para sa pamakyan akong takalan niyon cell number 0917 310 2881. Mawilian paibarosan sa Milco 1. Sa pagtagatubig, waray anunsyo ang Kalbayog Water Company nga mawawarayan kita tubig yan ang adlaw. So, diri-diritso ang serbisyo sa tubig. Sa hatag naman yan nga mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa aton mga headlines.
Calbayog City, manhatag 500 nga binulan nga pensyon sa mga senior citizen. Ngan Love for All, gindudumara sa Basay, Samar. Calbayog City Population Office nagsasalinurog sa Riga 31 nga anibersaryo. Katbalogan City Public Employment Service Office, Manilang Puson nga nagtikang sa Beso Capacity Development Training. Ang mga mga headlines, ipapasa niyan nga mga balita titikang dito sa News Bureau sa DYOG Radio Pilipinas, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Sir Gene Navilon, and send my regards there po sa imong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Yes, after sa to nga mga sister stations, ato sab nga panginanuhon. O, kumusta na po ang update nga do, mga panahon, peace and order. O, guban pa nga mga mahinungdanong balita from Northern Samar. Oh, yes, we have Mama Eileen Diaz from PIA Northern Samar. Yes, Mama Eileen, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yan, ma-update. Permila, good morning. Malipayon la, Permi. Good morning, Ma'am Dalia. Good morning, Sir Ma'am Sok. Ma'am, I love your outfit. Bongga. Okay, nakada ako, Ma'am Dalia, sa maasin yan nga weekend, ano. Nakada ako ha weekend. Kami attend with the Couples for Christ. Okay, kakamutangan ng panahon, ang probinsya maarom, ang kalangitan nga may pagsarang-sarang nga pag-uran, light to moderate, daragi hapon ha shoreline shoreline ngayon. Shoreline. Kasadangan nga do ha makusog nga hangin, may mahangin-hangin malingani kaninang aga parang may burobagyo pero hangin amihan. Ang mga nagdadarahan mabalod-balod nga baybayon. So ang sudang sinirang kanina alas 5:46 ngan matutunod alas 5:52. So sa ang pagtaga-kuryente, ang North Amelco may scheduled power interruption March 20, buwas. Ngan sa 22 sa Sabado, tikang alas 8, at sa alas 5 sa Kulop, ang apektado ang barangay Cervantes, ngadto sa Lope de Vega. Barangay Cervantes sa Katarman, hapit lain yan ngadto ha Lope de Vega. So ang duha ka adlaw hira nga magbo-brown out pikang alas 5 ngadto ka alas 8 from 8 to alas 8 sa aga ngadto sa alas 5 sa Kulop. Ngan kanina nagpractice na sa Milko mga around 2 hours nga nawaran ila kahon ako nga diri ako makaka-online. Pero kay nagbalik man ang kuryente. Sa pagtagak pasiorden, generally peaceful ang Northern Samar, pero may sa tunga Domingo may kita na ibaruan nga may tulungan namatay nga mga CTG sa encounter sa barangay San Jose Mapanas, Northern Samar, pero hirayo ini nga barangay diri ini sa Hulag at gihirayo ini nga mga kabukiran na inatatabo nga mga sugad sito niya mga encounters sirinhan mga military mga remnants na lain hira pero may dalagi hapon hira na dadakop may dalagi hapon hira na encounter nga mga siring hito niya to pagyapon na bawo padayon pagyapon ang pakigdisog. Okay, para sa amon sumatuluhan, generally peaceful ang Northeast ng Samar sa pagkayana, padayon ang preparasyon para sa anti-arabot nga piniliay. Damo ang nakatagampam sang ginhimo nga job fair kasumpay san pagsalinurog san bulan san kababayinan. Ngan dugang oportunidad sin pantrabahoan aabrihan sa Katarman. Back to you, Ma'am Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Eileen Diaz sa PIA Northern Samar. Yeah. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Ma'am Eileen. Sa PIA Northern Samar.
Same with Northern Samar. Generally peaceful sab ang Southern Leyte. In fact, aduna na mga gipahigayon nga mga activities ang atong mga kwerpo sa kapulisan, police station dinhi sa Southern Leyte. Sama na lang ni ining interfaith rally, unity walk, even kaning mga candidates forum. Aron gyud ka na pag pasabot sa ato nga mga kandidato na sila mutuman sa mga lagda lati diha sa ato nga COMELEC. Apila ni ini ang patas sa hapsay ug malinawon nga piniliay karong umaabot Mayo 2025. Sa ato nga panahon, sa ato nang gikaingon nakasinati kita og pag-uwan, but murag karong panahon na murag diundang na sab. So dili gihapon nato makumpiyansaan kay aduna gihapon yung mga paglamugdong sa ato nga kawanangan. So atong gyapon nga abiso sa ato nga mga suking tigpaminaw o galing adunay mga lakaw, importante nga transaksyon sa gawas o dili malimot sa inyohang mga payong. And of course ayaw in town kalimti ang inyohang mga payong. Kay kanunay lang mo sigig palit or pagbag-o og bagong payong. So ayaw kalimti ang inyohang mga payong kung wala na iwan. As to sugang dagita update sa atong Sulerco. As usual, aduna na sab schedule power interruption. Dili na gyud na mawala ning power interruption. Karong ugmang adlaw rather. Marso 20 adunay gika-schedule nga pagpaong sa kuryente alas 8 sa buntag kutob sa alas 5 sa hapon diha sa Laray, Ilihan, Sindangan, Danau ug Bagong Silang, pulos kana ana sa lungsod sa Macrohon and diha sa Ginabunan, Malitbog. Ang hinungdan ini mga higala mo ang pag-reconductoring sa single phase line ngadto sa from Bear to Insulated along Laray to Danau, Macrohon. Samtang sama gihapon, same gihapon ang oras sa pagpaong sa kuryente sa adlaw nga Biyernes, alas 8 gihapon sa buntag kutob sa alas 5 sa hapon, whole day nga pagpaong diha sa sitio Balilahay, Manhilo, Santo Rosario ug Kabulihan ug ingon man ang Guadalupe diha sa Dakbayan sa Maasin. So same with sama gihapon sa rason, reconductoring from Bear to Insulated along Manhilo to Guadalupe. So gihangyo ang atong mga konsumidores sa ilang kinatibukan nga pagsabot and of course pangandaman na sab ang maong scheduled power interruption. Ato lang dai pasabot Sir Jean, Atisok and Ma'am Eileen nga aduna nay bag-o karon nga acting general manager ang atong Southern Leyte Electric Cooperative in the person of Chilito Ogdok sa kinika certified public accountant o taud-taud na pod sa serbisyo sa Suleco isip ISDD manager. So congratulations Sir Ugdok sa imuhang pag-appoint and hopefully moabot na ang appointment from NEA aron gyud official na nga ituboy ang atong official sa as general manager sa atong kooperatiba. As to headlines nga atong mga nahipos karong adlaw, upat ka lugar sa Southern Leyte na appeal sa top 10 most visited tourist sites sa 2024. Mga sakop sa Senro San Juan nakabenepisyo sa libre nga health service. Samtang LGU Tumasopus nag-abli na sa aplikasyon alang sa SPES kini sa mga mag-summer job. And of course, sa ito nga mga naipos ka balita, SLSU Maasin nagpahigayon sa 2025 in-house review of research and extension. Sa ito nga pagbalik mga ka-RP, ato nagyong ihatod ang kumpletong detalye sa mga balita. Ayaw gyud mo og biya, ayaw gyud mo balhin sa inyong mga radyo. Stay tuned kay mo balik pa kita human lang nining pipila nato kapahinumdo matong oras 30 minutos gikan sa alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Welcome to the new Clark City Airport, the gateway to a new era of travel, business, and opportunity in the Philippines. In terms of infrastructure, we have the Clark International Airport, which is the second gateway here in the island of Luzon, which has won recently numerous awards for being the most efficient, most beautifully designed airport. Ang New Clark City Airport ay isang world-class airport na matatagpuan sa New Clark City. Isang airport na dinisenyo upang mapabilis at mas efficient ang biyahe ng bawat pasahero.
Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Naglunsad ng maraming proyekto sa ilalim ng Infrastructure and Facility Development. Mula 2022 hanggang May 2024, 6,082 na proyekto sa Health Facilities Enhancement Program ang nakumpleto ng kagawaran, 2,899 sa primary care facilities, 631 sa LGU hospitals, 2,203 sa DOH hospitals at 349 sa iba pang healthcare facilities. Naisabatas noong August 2023 ang Regional Specialty Centers Act na nagbigay daan sa pagtatayo ng 27 bagong specialty centers na higit 29% na target sa taong 2024 sa buong Pilipinas. Ang paggamit ng hindi lisensyadong baril. Good morning, Eastern Visayas! And yes, we are back mga Corpy itong oras, alas 8:32 sa buntag. Parayon ka mong nagpaminaw sa itong programang Good Morning, Eastern Visayas. Yes, kinilang gihapon ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara ulit, o kauban lang gihapon nato ang atong mga sister stations, o kauban sa PCO, Radyo Pilipinas o Philippine Information Agency nga maghatod kaninyo sa mga nagunang balita dinhi sa Rehiyon 8. Dili na kita magalangan. For sure, nagpanikad mo sa ato nga mga patikim nga headlines kaganina. Yes, karong puntuha ato nagyong ihatod ang mga nagunang impormasyon, mga detalye sa balita. Unahon ta nga to sa Borongan City. Pinaagi kang Tisok Aberia. Yes, good morning kagbalik Tisok. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Yes, outro nga, damo nga salamat ka RP Dalia urit. Pero antes pa naman sugdan ng pagpapadangatan mga balita aton lang acknowledge sa din na join natin na live streaming era Meriton Awan nga ni Jennifer Gulmatico. Saring pa ni Jennifer maulan at makulimlim, mag-ingat palagi. Nga na din na adto ang igpapadangat naman nga mga balita ang detalye. PNP 8 Advisory Group nagdumara hin outreach program naggiwan sobra 200 nga estudyante at Taytay Integrated School kinarawat hin school supplies. Ang detalye tikan-kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Naging malangpuson ang gindumara nga outreach program han Philippine National Police Regional Office 8 Advisory Group for Police Transformation and Development kun pag-PTD ngan Eastern Samar Police Hataytay Integrated School habung tuhan giwan dida naglabay nga Sabado nga adlaw Marso 15, 2025. Inimpenangunahan ni pag-PTD Chairman Ronald Madera ngan Eastern Samar Police Director Colonel Ernesto Macasil. Inabutin 216 nga mga estudyante ti nga kinder nga grade 6 ang kinarawatin mga school bags, school supplies ng silbato, ha aktibidad nga may tema Empowering Futures One Bag at a Time. Na-enjoy liwatan learners ang mapasong ang marasa nga tsampurado nga ginandam han Giwan Municipal Police Station. Samtang ang mga kag-anak ang magturutuhan TIS, nakatagamtam hin mga serbisyo medikal nga iginopreserhan grupo. Sugadan blood typing, blood sugar testing, and blood pressure o BP monitoring. Present tiliwatan aktibidad ang iba pang miyembro ng advisory group. Ngayon lalaki pa ni Ms. Rachel Cuevas na narepresentahan education sector. Ako ang media sector ng Ms. Kena Mate, tinaglawas di ka nga health sector. Pati na Police Captain Brian Julius Abiliar, Chief of Police sa Giwan. Ang nasabi nga outreach program nga ginlalauman makakabulig holistic development hit kabataan inakaangklahan kanan Philippine National Police Peace and Order Agenda for Transformation and Upholding the Rule of Law kon Patrol Plan 2030. Panuyo hini nga pakusgon iton sumpayan habot nga iton PNP ngan komunidad agud masuportaran ang transformation program han Philippine National Police para makapahamtang hinmas epektibo, episyente, ngan matatapuran nga serbisyo. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning,
Eastern Visayas. Calbayog City maghahatag 500 pesos nga binulan nga pensyon sa mga senior citizen. Sa detalyadong report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Aprobado na sa sangguniang panlungsod sang Calbayog ang Ordinance Number 2025-8-372 nga nagagrant 500 pesos nga binulan nga pensyon sa kwalipikado nga senior citizens. Para maging benepisyaryo, kinahanglan ada sa 60 anyos ti paigbaw, rehistrado nga botante nga residente sa syudad sulod sa 6 kabulan, dire benepisyaryo sa DSWD Social Pension nga naktibo nga miyembro sa Barangay Senior Citizens Organizations. Igpapaabot ang pensyon kada bulan Hunyo ngan Disyembre. May alokasyon nga 75 milyones pesos para sa bulan Marso tubtub Disyembre 2025 nga nagpapadayon kada tuig. Ang OSCA, CSWDO, Opisina san Alkalde ng FSCO ang mangunguna sa pagpatuman. Para sa aplikasyon, mabisita sa OSCA office sa tagsa-tagsa nga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Generally peaceful ang norte san Samar sa Pagayana, padayon ang preparasyon para sa anti-arabot nga piniliay. Padayon ang preparasyon sa Philippine National Police, Northern Samar Police Provincial Office, kaupod ang 24 nga police stations, Puwersa Armada sa Pilipinas sa ilarob sa 8th of 3rd Brigade, ngan kasugbo nga mga enforcers para sa mamurayaw nga piniliay. Naibaruan tigang kan Police Lieutenant Colonel Harris Ribato, ang Chief San Police Community and Development Unit dida sa pakiguhimangro sa PIA nga 15 sa 24 nga mga bungto sa norte sa Samar inaada sa ilarom san category green nga ang karegsidgon election of no security concern pero padayon ang monitoring nga bisan kon ginbabana-bana nga wara insidente nga mahinanabo sini nga mga lugar. 8 sa nahitalaan nga ada sa orange category nga karegsidnon election areas of immediate concern nga mao ang Katubig, Gamay, Lapinig, Las Navas, Mapanas, Palapag, Pambuhan yan, Silvino Lubos. Ini na ilarom sa orange nga kategorya tungod sa mga panitabo tikang sa mga naglabay nga eleksyon. Ang Lope de Vega ang nagsasayuan nga ada sa yellow category nga karegsidnon ada sa ilarom sa election concern tungod sa nahitalaan nga diri maupay nga panhitabo sa nag-agi nga piniliay. Ginpahayag ni Ribato ang pagpasalamat tungod nga wara sa norte san Samar ang lugar nga ada sa category red o areas of grave concern pero pwede ni magbago madepende sa mga insidente. Parte pagyapon sa preparasyon para sa mahimyang mapasi orden sa tiarabot nga eleksyon ang pag-imponer sa gun ban. Pagkondukto sa mga checkpoints 24 oras nga ni ini naka-record sin pakakumpiskar 11 nga illegal nga armas ngan 23 dida sa Oplan Katok. Sayo gyapon nga ginbantayan sa kapulisan ang mga taga-Baw-Baw kaya naglilibuton sira sa mga barangay pagpakita nga adaan kapulisan kung ginkikinanglan sa komunidad. Kaapisan nila gibabantayan ini nga pangaro permit to campaign, permit to pay, and permit to win, vote buying and vote selling. Naibaron liwatik ang kanribato ngayon sobra 500 nga initial deployment kaupon ng military, coast guard, gan iba pa nga mga enforcers o men in uniform para la masiguro ang hapsay mamurayaw ngan mahinungdanon nga piniliay. PIA Northern Samar, Eileen Diaz. Back to you, Ma'am Daria. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dinhi sa Southern Leyte, upat ka mga lugar sa Southern Leyte naapil sa top 10 most visited tourist sites sa 2024. Hani ang report ni Sir Javi Capiz. Radyo Pilipinas report. Yes, Sir Javi. Tag o Garbo sa probinsya sa Southern Leyte ang upat ka tourist attraction nga gikan sa nagkanlaing lugar or lungsod human kini naapil sa top 10 most visited tourist sites sa Region 8 sa nakalabay nga tuig. Atol sa gipahigayon nga kapihan sa Bagong Pilipinas nga gipasiugdahan sa Philippine Information Agency kon PIA Eastern Visayas,
Gibutyag ni Regional Director Karina Rosa Tiopes sa Department of Tourism nga naa sa 4 ka lugar sa Southern Leyte ang appeal sa most visited tourist sites sa rehiyon. Kini ginakuban sa Tagbak Marine Park sa lungsod sa Liloan, Kaningag Mountain Park sa lungsod sa Pintuyan, Paho River sa lungsod sa Macrohon ug ang Mulopolo Beach sa lungsod sa Liloan. Apil usab sa top 10 nga tourist sites sa rehiyon sa nakalabay nga tuig. Numero 1 ang Lintaon Peak sa Dakbayan sa Baybay, ikaduha ang Canigaw Island sa Matalom Leyte, ikatulo ang Tagbak Marine Park sa Liloan Southern Leyte, ikaapat ang Kaningag Mountain Park sa Pintuyan, ikalima ang Eastern Clouds sa Dakbayan sa Baybay, ikaunom ang Kalangaman Island sa Palumpon Leyte, ikapito ang Natupad Lagoon sa Mapanas Northern Samar, ikawalo ang Quarry Cold Springs sa Hinabangan Samar, ikasiyam ang Paho River sa Macrohon o ikanapo ang Mulopolo White Beach Resort sa lungsod sa Liloan. Samtang malaumon si Tiopes nga mas daghan pa ang turista ang mobisita sa mga tourist site sa Rehiyon 8 karon nga tuig. Balita gikad sa probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Jevic Epis. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, antes pa naman i-share ading kadugangan nga balita. Amala na acknowledge adin na join nato na live streaming Hirajina Jenaput Aklan watching from HK Ma'am Eda Lazan Hoffman na US of A nganhi kasamang France Navarrete Probe. Adinadton balita Matarino Bay papabilin nga positibo iton red tide. Base pa ton BFAR harayon 8 ang detalye tikan kang kasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas report. Basar hiton pinakoreng nga pahimatngon ng pagawasan na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 8 or BFAR 8 hadon Lunes nga adlaw Marso 17 ang Matarino Bay ug baybayin han General MacArthur kinapundan Hernani ngan Salcedo Eastern Samar inusa ka duhang mga baybayin habugos nga rin 8 nga nagpapabilin positibo paralytic shellfish poison or PSP o toxic red tide adton mga shellfish meat samples nga nakolekta hini nga baybayon. Lakip hini nga pahimatngon ng baybayin han Leyte ini nga mga baybayin harayon 8 induhala 4 nga mga baybayin habugos ka nasod nga positibo ha red tide ang iba inan masunod duman Quiles Bay Zamboanga del Sur nga na coastal waters hatong Gawan Zamboanga Sibugay Province. Salit kasumpay hini mahugot nga gintidiryan panguha pagkaan nga pagbaligya nga tanan nga klase hin panteon o shellfish nga asits o alamang nga tikang hanasabi nga baybayon. Gintatagan din ito ng BFAR 8 nga kung hinuman iton masupak hini nga shellfish ban in maatubang hinkaangayin nga pinalidad. Regular nga nagdudumara hin-analysis sa mga waters nga na meat samples sa nga tanan nga mabaybayin na ron 8 ang BFAR. Inin pinaagi ito ng regional laboratories para masiguro nga ang shellfish nga makukolekta ang mga baybayin intalwas sa pagkonsumo hiton kadamaan. Impormasyon na hikay ipinaagihan BFAR Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Dayan Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. Albayog City Population Office nagsasalinurog sa ika-31 nga anibersaryo sa detalye din report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas report. Nagsalinurog sa ika-31 nga anibersaryo ang City Population Office sa Calbayog City kasankulop Marso 17, 2025 sa Calbayog City Convention Center nga ginpangunahan ni Population Officer Dimple Naparan. Usa sa mga importante nga bahin sa okasyon ang panumpa sa bag-o nga mga miyembro sa Barangay Population Workers o BPW's Federation. Mismo nga si Mayor Raymond Uy ang nagdumara sa panumpa sa pagpakita sa importansya nga iginahatag sa lokal nga gobyerno sa mga BPWs ngan san era papel sa komunidad. Samtang kalakip sa event ang pagbuhat liwat sa General Assembly nga naghatag sa higayon sa mga BPW nga magkaurusa ngan magdiskusyon mahitungod sa era mga responsibilidad ngan mga plano para sa mas epektibo nga serbisyo sa publiko. Nagmanilampuson ang selebrasyon nga usa nga pagpamatuod sa padayon nga dedikasyon sa City Population Office ngan san BPWs sa pagserbe sa mga kalbayognon.
para sa bagong Pilipinas. Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimong report, kaupod Suset. Good morning, Eastern Visayas. Damo ang nakatagamtam san ginhimo nga job fair kasumpay san pagsalinurog san bulan san kababayin-an. Sa 91 nga naghanap trabaho, 14 ang na-hire ora mismo, 56 ang gintagan konsiderasyon nga 5 ang pwede makwalify. Iniyan ay baruan tikang sa Provincial Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni Ms. Jen Darish sa ginbuhat nga job fair kahapon ni adlaw Marso 18 sa Katarman Freedom Park kaparte san pag-undong san kababayin-an san pagsalinurog sa Women's Month. Labusan pantrabahoan, yaon liwat mga serbisyo nga ginpahamtang sugad sa DICT free training, kundiin 25 nga kababayan natutduan dida sa digital skills. An OWA or Overseas Workers Welfare Administration, Pag-ibig, PhilHealth ng TESDA, nag-abri sin konsultasyon kundiin 56 ang natagan nga nakabenepisyo sa serbisyo. Naging manilampuson ang ginbuhat nga job fair sa pagigburobligay sa buhatan sa dole ng NS Peso. Ang tanan nga programa sa pag-obserbar sa Women's Month, yan ang bulan sa Marso tuig 2025 inada na angkla sa tema babae sa lahat ng sektor aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Back to you, Ma'am Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa atong oras, alas 8:48 sa buntag, sa atong pagpadayon sa mga balita, SLSU Maasin, nagpahigayon sa 2025 In-House Review of Research and Extension. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas, report. Malang usong gipangunahan sa Southern Leyte State University kung SLSU Maasin City Campus, ang 2025 In-House Review of Research and Extension nga gitambungan sa mga faculty researchers o extension implementers aron ipresentar ang ilang mga nagpadayon ug nahuman nga panagduki-duki ingon man ang ilang mga proyekto alang sa kalambuan sa komunidad. Nasaran nga sa maong review, gipresentar sa mga faculty researchers ang ilang mga panuki-duki nga naglangkob sa mga issue sa social inclusion, community participation, hustisya, artificial intelligence sa edukasyon ug ang papel sa social work sa pagsulbad sa mga hagit sa katilingban. Ang diskusyon nagpasiugda sa praktikal nga aplikasyon sa research sa pagpalambo sa polisiya o paghapsay sa serbisyo publiko. Gipresentar usab ang extension progress reports o extension proposals nga nagpakita sa nagpadayon o giplanong mga proyekto sa gender awareness, employment partnership, participatory project management ug barangay capacity building. Matud pa nga ang mga inisyatibo nagpamatuod sa dedikasyon sa universidad sa pagpasiugda sa kalambuan sa komunidad ug sosyal nga kabaguhan. Ang ngayang masayran nga ang 2025 In-House Review of Research and Extension nagpamatuod sa dedikasyon sa SLSU Maasin City Campus sa pagpasiugda sa kahibalo ug pagserbisyo sa komunidad pinaagi sa research ug outreach programs. Balita agikan sa SLSU Maasin City Campus para sa bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, atong oras sa 10 minutos sa dili pa mag-alas 9 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita nata ditong agrikultura DRFO8 o PRRM nagperming kasabutan ha pagpapatuman ng scaling of rice technology agroecology rice-based farming cluster establishment project LGU kinapundan di Eastern Samar upod han makakabenepisyo hindi nga proyekto. Nagperming kasabutan ng Memorandum of Agreement mawad ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 Ipinagyan Research Division na kolaborasyon ng rice program a Philippine Rural Reconstruction Movement PRRM para ang scaling of rice technology agroecology rice-based farming cluster establishment project hadto naglabayng adlaw. Inadton igin pahayag ni Ramis Elizabeth Hugog Chinena Brosas, ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 durante ang usapang agrikultura program di dato ni Estasyon DYS Radyo Pilipinas sa naglabaying adlaw. Iginsayod ni Rahugog Brosas ngayon nga proyekto, estrategiko nga inisyatiba nga nakadesinyo agud mabaton adto mga ayat na paghuhumayan ipinagyan pag-uundongan sustainable nga resilient farming practices. Highlight liwat na nasabing aktibidad adton pag-turnover han pundo nga magagamit ini nga agro
agroecology-based rice farming project. Sakop ini nga proyekto at tuntulo nga government unit sa Rion 8, Ormoc City ug Abuyog Leyte ngan kinapundan ha Eastern Samar para sa Bagong Pilipinas o Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Love for All, gindumara sa Basay, Samar. Para sa detalye na balik si Charmaine Tirito sa niya report. Radyo Pilipinas report. Balita sa Samar. Gintambungan sa mga residente sa Basay, Samar ang gindumara nga Love for All, laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat nga programa usang inisyatibo sa pagpanguna ni First Lady Liza Marcos. Ang programa nag-offer libreng medical ug dental services, laboratory exams ug distribusyon sa mga medisina ug supplements. Piperaluwat nga mga ahensya sa gobyerno ug pribado nga mga institusyon ang nagpadangat legal consultation, notarial services, skills training, seedling distribution, animal dispersal ug information campaigns. Por luminos 1,500 ang mga benepisyaryo sa iba-ibang mga assistance nga ginpaabot sugad sa Department of Health, Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Commission on Higher Education, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Public Attorney's Office ug iba pa. Sining inisyatibo na paharani sa komunidad ang mga essential services. Ginsigurado nga pati aton marginalized nga mga sektor in may ada access sa healthcare o iba pa nga suporta sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Kaupod Charm. Good morning, Eastern Visayas. Dugang nga oportunidad sin pantrabahoan aabrihan sa Katarman. Maghatag oportunidad sin pantrabahoan para sa mga lokal nga mulupyo kun matikanganaan aabrihan nga pumero nga call center sa bungto sa Katarman. Iniyan ay baroan tikang sa Municipal Information Office sa pagbisita sa Magpayo Group of Companies. Naging representaran ni Mr. Leonelo Lorenzo Magpayo Jr. ang Chief Operating Officer, kundi iya ginpresentar kan Mayor Ante Rosales ang proyekto kan pagsalit sin pagrenta sa Shoppersville kag gintatagyawan sa LGU kundi ibubutang ang nasabing nga call center. Sugad di magpayo ang pagtikang sa proyekto mag-hire sira sin 15 nga call center agents nga maagi sin 15 dias nga training sa English proficiency ngan call center operation ngan kun ini magin magmanilampuson sira magdudugang sin 50 nga empleyado o damo pa madepende sa panginginahanglan. Sa bukang nga bahin, nagpasalamat si Mayor Ante Rosales nga nagpahayag sin suporta sa pagkita nga ini ang oportunidad sin pantrabuan ngan pag-abri sa industriya sa business process outsourcing sa Katarman. Sumala kan Ms. Raquel Arnaez ang Municipal Information Officer and MGC in makikig-koordinar sa Katarman Public Employment Service Office para sa proseso sa pag-hire sa magtatrabaho sa pagtikang sa operasyon niya ng abulan sa Hunyo 2025. Madiri sa nala ako, Ma'am Dalia, sa akong pananilit sa ngaran sa TIA ni TIA Regional Director Rayan Arento, ini sa Island Alazon Diaz sa Philippine Information Agency sa Northern Samar. Nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Ma'am Eileen. O sa imuhang mga naanda, mga nahipos nga balitaan, participation sa Good Morning Eastern Visayas. Sa itong katapusan nga balita mga higala, LGU tumasopus, nag-abli na sa aplikasyon alang sa SPES. Aniyang report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas report. Yes, Ruel. Ang lokal nga kagamhanan sa tumasopos sa Leyte pinagi sa Public Employment Service Office kon Peso, nagpahibalo nga nagsugod na sila sa pagdawat og aplikasyon na para sa Special Program for Employment of Students kon SPES. Sumala pa sa impormasyon gikan sa Peso, ang aplikante gikinahanglan nga nagpangidaron og 18 hangtod sa 30 anyos, poor but deserving students, adunay passing general weighted average, wala pa makadawat og uban pa nga financial assistance, ug ang mga ginikanan gikinahanglang dili professional sama sa mga magtutudlo, uniform personnel ug uban pa. Sa mga kwalipikadong aplikante magdala og photocopy sa PSA Authenticated Birth Certificate,
photocopy sa latest income tax return or certification nga gi-issue sa BIR nga ang ginikanan o guardian exempted sa pagbayad sa buwis, school ID o community tax certificate kung sedula. Para sa mga estudyante, gikinahanglan usab ang photocopy sa average passing grade sama sa class card o ang Form 138 sa miyaging semestre o tuig nga naguna. Dayon sa aplikasyon o ang original copy of Certificate of School Registrar sa passing grade dayon sa nagunang semester or tuig kung wala pa ang grado. Kung out-of-school youth, gikinahanglan usab ang original nga kopya sa sertifikasyon isip OSY nga gi-issue sa MSWDO o sa otorisadong barangay official kundi nagpuyo ang OSY. Sa mga second time or labaw pa nga mga aplikante, i-fill out lamang ang SPES form. Balitagikan sa lungsod sa Tomas Opos para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Roel Bugnos. Sa tung oras, 3 minutos sa dili pa mag alas 9 sa buntag. This time, last round para sa ato nga mga kauban sa PCO. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Carpi Dalia, mapalanat pa kami hinbalita. May pag-isumpay laghapon itong pagpapadangat in mga serbisyo publiko o han gobyerno. 16 na kalagsan na syudad han Borongan kinarawat hintag 10,000 pesos di ka nga national government. Personal aginduhol 16 na kalagsan na syudad han Borongan, ang iba tinaglawas at tunkas gift nga tag 10,000 pesos kada usaha ira nga tikang ang pundong gobyerno nasyonal para tuig 2025. Ipinaagyan National Commissions of Senior Citizen o NCSC han naglabay nga adlaw ang kinarawat nga kantidad insubay adton Republic Act number 11982 adton balaod nga nagahatag benepisyo ngadto naman hadton mga Filipino nga octogenarians o nonagenarians. Sumalakan na Welmar Orale, Project Development Officer han NCSC, Harion Utsyo, ang nasabi nga 16 kalagsan, inupudan siya nga batch nga kinarawat na nasabi nga ayuda para han mga nag-birthday, han ira ay ka-80, 85, 90, nga 95 katuig, han yan nga bulan han Enero. Dugang pan Orale, nga magkakamayada pa masunod nga payout, base han ongoing validation, han OSCA, o gan City Social Welfare and Development Office, para han mga kwalipikado nga mga kategorangan para sa Bagong Pilipinas, Roque Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Tungkol kayo rin naman kita oras, 1 minute to go. Di na tuban partisipasyon sa DYOG Radio Pilipinas Galbayog. Sa ngaran sa nakaupod ko sa kontrol, si DOS Louis J. Halalon, Esrataro, Jean Navilon, salamat. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ka-RP Dalia, hikamiliwat, di naman nga say, the DYS Radyo Pilipinas, Borongan, mananamilit na kami, pero temporaryo la. Ang aran po bugos nga DYS 5 la naman sa Mati Ruth Rivera Abunda, kan Chef the Cudes, nga syempre, natin di ka partner nga super tiking engineer RV the Diyos, salamat, nga syempre, naman admin nga super nga maintindihan it ang kamaghinamdaman, Kuya Buboy, salamat, nga ati sa po. Good morning, Eastern Visayas. Yes, and there you have it mga ka-RP. Mga katoto mga nanda manahipos nga balita sa Tibuok Puwersa sa Radyo Pilipinas, Sogod, Borongan, Calbayog, and Philippine Information Agency, Northern Samar. Salamat sa inyo nga pag-uban kanato karong muntaga. Thank you. Sa ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara urit. Salamat sa itong nakauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales. And sa itong mga nagkontribuer sa balita, Sir Aljon Malot, Sir Roel Bugnos, o Sir Javi Capiz. Ang sa sunod nga higayon, good morning, Eastern Visayas. Amping-amping. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna.
serbisyo